3 taon na ang nakalipas. Namatay nang hindi inaasahan ang mga magulang. Si Huaian na lang ang tanging kamag-anak ko. Ngayon ay ang ating ika-8 anibersaryo. Kailangan nating ipagdiwang ito ng maayos. Nandito na ako. Huaian. Kayo. Ano ang mayroon kayo? Yanan. Yingxu. Yingxu. Mula pagkabata, tayo ang pinakamabuting kaibigan. Ganito mo ako tratuhin. At ikaw rin. Chui Huaian. Matagal na tayong mag-asawa. May relasyon tayo. Ngayon ay anibersaryo ng 8 taon. Sinasabi mong naghihintay ako sa bahay. Gaano katagal? Ikaw at ang pinakamabuting kaibigan ko ay nagkasama sa ganitong bagay. Nararapat ka ba sa akin? Ikaw, maliit na cute. Mas mababa pa sa hayop. Nakapagpakaabala ka na ba? Huaian, dahil natuklasan na niya ang tungkol sa atin. Yung plano, malamang maagang matutupad. Mas mabuti na rin. Ayos lang. Kayo. Anong ginagawa niyo? Huwag kayong lumapit. Huwag kang lumapit. Huang Yanan, pumunta kang patay. Bakit? 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 Akala mo talagang si Huaian. Ikaw ba ang taong mahal ko? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Si Huaian, mula simula hanggang wakas ay akin. Noong una, ipinakilala ko si Huaian sa iyo. Dahil, sa yaman ng pamilya Hu ang nanagtagal ng 1 siglo. Tulungan mo ako. Sa puntong ito, walang makakapagligtas sa iyo. Akala mo, ang pagkamatay ng tatay at nanay mo ay talagang aksidente. Sa totoo lang, sila'y tinanggal namin. Ngayon, nakalutas na lahat ng ari-arian ng pamilya Huang. Aaminin na namin na sa amin na. Huwag kayong mamatay ng maayos. Hindi na ba ako namatay? Dito tayo. Sa wakas, nagising ka na. Sino ka? Ang taong nagligtas sa iyo. Kahit sa kamatayan, makakapagligtas. Siyempre, wala akong hindi kayang gawin. Siyempre, makaliligtas ako sa iyo. Ito ay dahil may dahilan. Parang 3 taon na ang nakalipas nang pumanaw ang iyong mga magulang. Kahit na ako, ang tagapangalaga ng pamilya Huang, ay walang magawa. Tagapangalaga ng pamilya Huang. Ay, kaya pala kayo, ay bahagi ng aming pamilya Huang. Bantay bahay na Diyos. Ito, tagapangalaga. Iba't ibang unit. E di yun na ang bantay bahay na Diyos. Tagapangalaga. Bantay bahay na Diyos. Nakikita ko ang galit mo. Ayaw ko nang magulat. Ay isang tagapagtanggol. Talaga bang kaya mong tumulong sa akin na maghiganti? Ngayon, tingnan mo. Ang itsura mo. Malalaman mo na. Ang itsura ko. Ako ito ay Huang Yanan, upang mapanatili ang iyong natitirang dugo ng pamilya Huang. Ngayon ay nagpasya akong bigyan ka ng ikalawang pagkakataon. Ngunit si Huang Yanan ay pumanaw na. Ay katotohanan. Kaya simula ngayon, ikaw ay tatawaging Huang Roof. Naiintindihan mo ba? Ako. Naiintindihan ko.
Itong bagong katawan. Nakaangkop na. Ayos lang. Ayos lang. Ito na ang Xianer. Ito ang mukha na ito. At ang imaheng ito. Maaari ba tayong magsimula muli at muling likhain? Mabuti na lang at buhay pa. Walang puwang para sa pagpipilian. Ganito na lang. Ako ay muling magbibigay sa iyo ng kapalaran. Ito ang aming punong tanggapan ng Huang Group. Sa bulwagan. Naiintindihan ko ang ibig sabihin ni Xianer. Siguradong gusto niya akong magtago at pumasok sa grupo at kumuha ng kaunting puhunan mula sa safe. Talagang si Xianer. Napakamahusay mo. Tumatayo. Anong ginagawa mo? Nagmumukhang nag-iwas. Pumasok sa grupo namin. Anong nangyayari? Ako ay kaibigan ni Chairman Huang. Kukunin ko ang isang dokumento para sa kanya. Kukunin ko na lang. Pasensya na. Pahiram. Sayo. Pahiram. Ibigay mo sa akin. Ikaw. Hindi. Talaga namang. Kayo ang kaibigan ni Chairman Huang. At si Chairman Huang pa. Ang grupo namin. Walang apelidong Huang. Ano? Chairman Huang. Matagal nang patay noong 800 taon na ang nakalipas. Ngayon ang ating grupo. Jiang. Kuai Huaian. Ikaw na masama. Ibinigay mo na ang siglo ng aming Huang family. Sa ganitong paraan. Ibinigay mo ng walang laban. Anong pakialam mo sa kanya? Ihulog mo na. Ako. Ang dami kong lalaki na nananakit ng isang babae. Hindi maganda iyon, di ba? Ano bang ginagawa mo? Ako. Tulad ng nakikita mo. Nagpapadeliver ng pagkain. Nakikialam sa hindi niya dapat. Paano masasabi na nakikialam sa hindi niya dapat? Ginoo ginang. Dumating na ang iyong pagkain. Akin na. Ano pa? Tapos. Ibigay mo na sa akin. Suntukin mo siya. Ako. Diyos ko. Ang gwapo. Wow, ano to? Tumatakbo ka na. Sundan mo ako. Walang humahabol, di ba? Mas mabilis ka pa sa aso. Sino ang makakahabol? Ayos lang kung walang humahabol. Asa na ang order ko? Kakaroon ko lang masyadong mabilis. Hindi ko alam kung saan napunta ang delivery. Tinulungan kita ng mabuti, pero tinapon mo ang delivery ko. Hindi pwede. Kailangan mong magbayad. Saan ako kukuha ng pera? Ako ang magbabayad sa'yo. Nagmamalaki ka ba? Nasa bulsa ko ang cellphone. Mag-transfer ka na. Cellphone. Itong cellphone. Siguradong ibinigay ito sa akin ng Diyosa. Pero hindi ko alam kung magkano ang laman nito. Balance. 100 piso. Ano? 100 piso lang. 100 piso. Sapat na. Mag-transfer na. Sige na. CJ, para sa iyo. Ang iyong ginastos ngayon ay 100 yuan na nag-trigger ng mekanismo para sa 100 beses na pagbabalik. Kasalukuyang ibabalik na halaga. Pag-recharge ng cellphone ng 10,000 yuan. 10 beses. Ibalik. Ako. Magsasagawa ako ng isa pang kaganapan. Hindi ba? Dahil ang perang ginastos ko ay maibabalik ng 100 beses. 1,000. Hanggang sa 10,000 na ibabalik. Na mabilis kong makukuha ang pondo. At makakapag-recruit ng tao. Anong ginagawa mo? Bumalik ka para maghiganti sa kanila. Ako ay isang taong seryoso. Sino ba ang hindi seryosong tao? Walang tunay na seryosong tao. Magbabayad ka ng 100 piso para manakit o mga abuso. Tingnan mo ang itsura mong mahirap. Mukhang kulang ka sa pera. Ang galing mong manlaban. Nais mo bang magpalit ng trabaho? Nagbebenta lang ako ng talento. Hindi ako nagbebenta ng katawan. Sapat na ang magbenta ng talento. Gawin mo akong bodyguard. Bigyan kita ng buwan ng sahod. 10,000. Hindi sapat. 200,000. 200,000. Masyadong kaunti. Kaya. Sweldo. 1,000,000. Nangangahas na mamatay para sa Ginoo.
Handang humarap sa panganib. Walang pagdadalawang isip. Kailan ka magsisimula? Kung hindi ka nagmamadali, ihahatid ko ang order. Anong order ang ihahatid? Magsimula na tayo ngayon. Tara. Sisimulan na ang trabaho. Bakit ka nandito sa bahay ko? Para mag-wifi. Para lang. Mag-browse ng live streaming. Hindi mo alam yon, di ba? Tanungin kita. Sa kasalukuyan, ano? Pinakamabilis na paraan para gumastos. Ang ibig mong sabihin ay, manood ng live, magbigay ng regalo. Tama. Nakasalalay dito ang aking unang pondo. Nakasalalay dito ang lahat. Kung gusto mong magpadala ng regalo, gawin mo na. Palagi kong pinapanood itong streamer na ito. Palaging nakakatawa talaga. At saka, gusto ko rin sanang magpadala sa kanya ng regalo. Pero, wala akong pera. Talagang hindi pwede ito. Dahil sa live stream, medyo marami ang mga tagahanga. Natatakot ako na makuha ang atensyon ng mga may masamang balak. Ang ibig mo bang sabihin ay gusto mong maghanap ng hindi sikat na streamer para magbigay ng regalo? Tama iyon. Ikaw, mayroon. Iyan ay siya. Kailan magsisimula? Agad. Handa na para magsimula. Ginoo. Hindi ka talaga para dito. Hindi ka bagay na maging host. Bakit hindi tayo magpalit ng trabaho? CJ, may oras pa ba? Sinasabi ko sa'yo, may pustahan ako sa pamilya. Ngayon ang huling araw. Ayaw ko, na umasa sa sarili kong kakayahan. Para umangat. Kaya kailangan kong bumalik, para ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya. Ano namang masama doon? Gusto ko rin namang ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya. Pero dapat may talento rin tayo para dito. Wala kayong alam. Ang live streaming ay hobby ko. Na maaring gawing trabaho. Iyon ang buhay na walang pagsisisi. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Simulan mo na ang live streaming. Sige na. Maghanda na. 3, 2. Simula. Dalawamputsyam nag-iisa sa mundo, ibahagi. 34 cute and silly, ang galing, 18 mga alaala na may mint na amoy, online na naghihintay, paano maging mabilis na music expert. 18 mga alaala na may mint na amoy, online na naghihintay, paano maging mabilis na music expert. Cut girl, ang galing, fingergrass flavor, natutunan na. Mga kaibigan. Tingnan ang suot natin. Tunay na bandang. 6 daliri sa buhangin, narito para sa lahat, 13 isla ng sinsin, 6 dudu, narito na. 13 isla ng sinsin, magandang pakinggan, gustong pakinggan, narito para sa lahat, siksayang dudu, narito na, ang tanyag na maagang pagsasalin ay dumating sa plaza ng mga host. 13 isla ng sinsin, magandang pakinggan, gustong pakinggan, siksayang dudu, narito na, ang tanyag na maagang pagsasalin ay dumating sa plaza ng mga host. Ang tanyag na maagang pagsasalin ay dumating sa plaza ng mga host, tinatawag na 29 umaga, puso-puso, 24 pagsasalin ng pag-ibig, kayamanan ng host. 29 umaga, puso-puso, 24 pagsasalin ng pag-ibig, kayamanan ng host, tinatawag na parang panaginip, parang ilusyon, mahal na mahal. 24 Ginoong Kabute, hindi ko matutunan. Ginoong Kabute, hindi ko matutunan, 16 na unang liwanag sa ulan, pritong kawali para sa sarili, 20 paghugas, laban lang. 16 na unang liwanag sa ulan, suportahan ang streamer 20 pagsisikap, golang 11 kung aalis ka, wag nang bumalik, nakafollow na. Ito, sigurado ba ito? Syempre, sigurado. Kaya. Gusto ko na. Gusto ko. Gusto ko na. Gusto kong. Magsimula na. Kahit hindi ko alam. Ano talaga ang gusto mong gawin? Pero hindi naman kailangang. Sumugod agad. Na ganito kalaki. Hindi mo alam ito, di ba? Maglaro tayo. Sa kabila ng lahat, mas malakas ang alon. Mas mahal ang isda. 16 na unang liwanag ng ulan sa gabi, suportahan ang streamer 20 des, go lang. 20 des, go lang, laban ng streamer ng paputok. Baka mas mabuting sumuko na tayo. Huwag mong saktan ang sarili mo, Ginoo. Ginoo, kung hindi umuwi na tayo, humingi tayo ng tawad sa Ama. At, yung mga buhay na parang mga puppet, na kontrolado ng iba. Ginoo. Hindi ko na gustong ipagpatuloy ang buhay na ito. Sa buong buhay ko. Ngayon, ay ang araw ng aking kamatayan. Kailangan kong patunayan ang aking sarili. Ito ay
Sayong Dudu, dumating mula sa Antro Square, 29 umaga, Sinsin. 02 Heart Heart Carnival Camp, 24 Love, Treasure Host Like Dream, Like an Illusion, Love Strictly. 24 Explanation of Love, Treasure Streamer Carnival Like Dream, Like an Illusion, Love Love Mushroom Brother, Can't Learn. Like a Dream, Like Carnival Mushroom Brother 16 na. Mushroom Brother Study 16 na si Beginner 20 day. 16 na Carnival 20 day stream. And also, Sayong Du, City Bloom Early Thin 20 siyam. Sayong Du Flavor, City Bloom Early Thin Road Not 0 2 siyam. 20 siyam 24. 20 siyam pusong 24 pag-ibig na parang ilusyon, nagmahal, nagmahal. 24 pag-ibig na parang ilusyon, natutunan ko. Magandang umaga, 20 siyam. Mahal na magandang umaga, siyam na daang karnabal 20 siyam. Magandang umaga, 5 siyam na daang karnabal 20 siyam 24. 20 siyam puso 24 pag-ibig 5 siyam na daang karnabal na parang panaginip at pula. 20 siyam pusong 100 karnabal 24 pag-ibig na parang panaginip at ilusyon, naglalabas. 24 na pag-ibig, 900 at 9 na pista, parang panaginip at parang ilusyon, hindi matutunan. Hindi matutunan, 900 at 1 pista, parang ilusyon, pag-ibig. 900 at 9 na pista. Totoo nga, hustisya ang nagbabalik ng tiyaga. Binata. Ngayon ay nasa top 100 na ako. Mga kapatid. Sayong Dudu, narito na, dumating ang King Sheng Zaoying sa pamamagitan ng Antro Square 20 siyam, Sinsin. King Sheng Zaobao ay dumaan sa Live Host Plaza para magpasikat, 20 siyam Sinsin, 24 Treasure Host. 20 siyam magpasikat. Magpasikat. Sayong Dudu, narito na, dumating ang King Sheng Zaobo sa pamamagitan ng Antro Square 20 siyam, Sinsin. Zaobao ay dumaan, 20 siyam Sinsin. Tapos na ang host. 20 siyam sawa, sinta 24 pag-ibig, kayamanan ng streamer tulad ng panaginip, parang ilusyon, mahal na mahal, laban lang. 24 pag-ibig, kayamanan ng streamer tulad ng panaginip, parang ilusyon, mahal na mahal, laban lang, mabait na kabayo, di ko matutunan. Tulad ng panaginip, parang ilusyon, mahal, laban lang, mabait na kabayo, di ko matutunan 16 na maaliwalas na gabi ng ulan, suportahan ang streamer. 16 na maaliwalas na gabi ng ulan, suportahan ang streamer 20 paglilinis, laban lang 11 kung aalis ka, wag nang bumalik, nakafollow na. 16 na madilim na gabi, suportahan ang streamer 20-11 pagbubukas. Tagapagsalita. Matanda. Talagang wala na akong magawa. Si Z, mag-aaral ba, Big Boss, 11 kola, not thirsty, diretso na sa daan, mga pamilya. Ang dami ng tao ngayong gabi. Kola, not thirsty, lumalabas na ito ang simula ang dami ng tao ngayong gabi. Little Bunny Milk Candy, paano po ninyo nararating ang ganitong antas? 11 kola, not thirsty, diretso na ang simula, mga pamilya. Ang dami ng tao ngayong gabi. Little Bunny Milk Candy, paano po ninyo nararating ang ganitong antas? 11 kola, not thirsty, sige, magpapakita ako sa inyo. Little Bunny Milk Candy, paano po ninyo nararating ang ganitong antas? Little Bunny Milk Candy, paano po ninyo nararating ang ganitong antas? Magdala kayo ng lighter. Si Nan Feng ay dumaan sa Broadcaster Square. Little Bunny Milk Candy, paano po ninyo nararating ang ganitong antas? Si Nan Feng ay dumaan sa Broadcaster. Gamit ang lighter. 20 layang Cheng, apoy. Nan Feng ay dumaan sa Broadcaster Square. 20 layang Cheng, apoy. 6 finger sand, nagbibigay ng benepisyo. Young Master. Huwag ka nang magpanggap, Ginoo. Umalis na ang boss. Tigil na ang broadcast. Kakaiba ang Ginoo. Nakita tayong nagla-live. Anong sabi? Aaminin niyang natalo siya. Simula ngayon. Malaya ka na. Pumunta ka. Suriin mo. Kanina, may nagbigay sa akin ng regalo. Sino iyon? Ginoo. Ang ibig mong sabihin ay, siya ang aking tagapagligtas. Kailangan kong magpasalamat sa kanila. Naiintindihan. Tapos na. Naitapos na ba? Tapos na. Pwede na akong magpahinga. Magpahinga muna. Bukas. Pupunta na ako. Hanapin ang magkasintahan. Maghihiganti. Handa na ba kayo? Sugod na. Mahal na Diyos, tulungan mo kami. Magpakita ka ng paggalang sa akin. Ikaw hindi ba? Yung maliit na streamer kagabi, nagbigay ng regalo. Bakit pumunta ka sa bahay ko? Sa bahay ko? Bakit pumunta ka sa bahay niya? Mahal na Ginoo. Sa buhay na ito, handa akong maglingkod sa iyo. Bilang pasasalamat sa iyong kabutihan. May sakit ba ang taong ito? Tingnan mo ang kanyang live stream. Hey, mahal na Ginoo. Hayaan mo akong magtrabaho para sa iyo.
Ay, ay, ano ang ginagawa mo? Jayayang. Ah, batang maliit. Yung gagawin ko, di ka rin makakatulong. Sa pag-akyat ng bundok sa paglubog ng langis. Walang katulad ko, Cheng Chansi, na hindi kayang gawin. Kaibigan, sabi mo, ano ang gagawin natin? Kui Huaian, Jiang Yingsu. Alam mo na ba, na kailangan nating harapin. Ito ang dalawang maliliit na cute, na nagmana sa negosyo ni Huang, ang bagong bituin sa Jiangsheng. Paano kayo nila nasaktan? Ang apelyido ko ay Huang. Sabihin mo, paano nila nasaktan ako? Kaya hindi mo naisip. Sa pamamagitan ng legal na paraan. Ibalik ang ari-arian ng pamilyang Huang. Legal na paraan. Kaya sinasabi mo, na siya iyon, na hinahangaan ng libu-libong dalaga. Nakipaglaban sa libu-libong kaso. Hindi kailanman natalo. Buhay na hulingwad sa hukuman. Pang-ukit, bangka. Kayo ang gusto kong kasuhan. Ikaw iyon. Sa eksaktong paraan. Ako iyon. Ikaw. Tiningnan ko lang ng mabilis, ang mga dokumentong ibinigay mo, bilang mga inapo ng pamilya Huang. Gusto mong bawiin ang iyong sariling mana, tama ba? Tama. Attorney Chen, sigurado ka bang mananalo tayo sa kasong ito? Madaling manalo sa kaso. Ngunit kailangan mong magsabi ng totoo. Hindi. Magbigay ng mga maling materyales. Totoo. Kung sasabihin ko ang totoo, huwag kayong tumawa sa akin. Ginoong Huang, kami ay mga abogado, na may profesional na pagsasanay. Kahit gaano kakabaliw ang impormasyong ibibigay mo, hindi namin tatawanan, kahit ano paman. Kaya, sasabihin ko na lang ang totoo. Talaga. Ako ang Jiangsheng. Yumaong anak na babae ng Huang. Si Huang Yanan. Hahaha. Hoy, sabi niyo ay may profesional na pagsasanay kayo. Hindi dapat tumawa. Ikaw. Sabi mo ikaw si Huang Yanan. Asawa ko. Si Qin Shai Huang. Hahaha. Huwag kayong masyadong lumabis. Sandali lang. Pagsasawaan ko ang sinasabi mo. Totoo nga. Pero anong paraan mo? Para mapatunayan ito. Ako. Ngayon, ang tanging makakapagpatunay ng aking pagkakakilanlan ay siksiyan lang. Pero ano ang paraan? Para makuha siksiyan na. Magsalita para sa akin. Para magpatotoo. Ayan, Gyu. Huang. Ayan, Gyu. Huang. Ang batas ay nakabatay sa ebidensya. Halimbawa, 3 taon na ang nakalipas. Ang pinuno ng pamilya Huang, si Huang Jiacheng, at ang aksidente ng kanyang asawa. Tatay. Nanay, may kaibigan ako sa ahensya ng seguridad, na talagang nakakaramdam na may kakaiba sa insidenteng ito, dahil kulang ang ebidensya. Hindi pwedeng mag-apela. Rufy. Halimbawa pa. Ang panganay na anak ni Huang, si Huang Yanan. Ilang buwan. Anak, ilang buwan. Walang dahilan na pagkalason at pagkamatay. Sino ang hindi nakakalam dito, na maraming lihim ang nakatago? At ano ang nangyari? Ginoo, hindi ba't dahil sa kakulangan ng ebidensya na walang nangyari? At nagwakas. Rufy, mabuting tao. Cyanar. Anong Cyanar? Mukhang natutulog ka ng mabuti. Kayo, mabuting tao. Ang sakit mo noon ay sobrang seryoso. Bakit hindi mo sinabi agad? Kung hindi pa natagpuan ni Chen Lunai. Sixiao siya ni. Marahil ay. Sixiao Xiao. Sixiao Yiran. Kung hindi Sixiao siya ni, matapos ka na sana sa buhay mo. Pero, yung taong may apelyidong Chen, hindi ko akalain na siya ay may mabuting puso. Yung abogado na si Chen, nauna nang sinabi sa inyo, na mahalaga ang iyong kalagayan. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na iyon. Ginoong Ye, ang kalagayan ng amang pabor. Ang amang pabor. Siya. Ang sakit ni Miss Huang ay napakaibang klase. Matagal na akong nagdodoktor, pero hindi pa ako nakakita ng ganitong kakaibang sakit. Bukod dito, matapos ang pagsusuri ng ihi. Ayan, Gyu. Huang, ang iyong katawan. Hindi ba? Hindi ba niya nakita na ako ay muling nabuhay sa tulong ni Xianer? Ano bang nangyari sa aking katawan? Walang mali. Sa loob ng 3 buwan ng pagpapagaling dito sa akin, igarantiya kong babalik ka sa dati mong kalagayan.
CJ, ayos na. Ayos na. Bukod dito, Ginoong Huang. May isang tanong na gusto kong itanong sa iyo. Anong tanong? Noong nakaraan. Nagkita ba tayo saan man? Ikaw ay. May isang mahalagang balita. Pangulo ng Jiang Group, Kui Huaian at Jiang Yingsu. Bukas ay magkakaroon ng auction. Para sa lupa sa Timog ng Ilog. Timog ng Ilog. Bahay ng pamilya Huang. Bahay ng pamilya sa Timog ng Ilog. Ginoong Huang. Nagagalit si Kiwu. Mag-ingat, huwag magalit ng labis. Kailangan magpahinga ni Miss Huang. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Rufy. Mahalaga ang kalusugan mo. Tungkol sa lupa sa South Bank. Amin ang ancestral na bahay. Nakatayo ito doon. Hindi pwedeng magkamali. Ngunit kanina, sinabi ni Ginoong Xiao. Nakasama roon ang lahat ng alaala ko at ng mga magulang ko. Mula sa nakaraan. Doon. Ang tunay kong tahanan. Kaya. Kayo dalawa. Tutulungan niyo ba ako? Tumulong. Nakatakda na ba lahat? Siyempre naman. Sa hapunan ngayong gabi, maraming kilalang tao. Lahat ay dadalo. Kamakailan ay ipinagbili niya ang Huang family. Lupa sa tabi ng South Bank. Nakaipon ng pondo. Nakipag-usap sa isa sa 4 na malaking pamilya sa Jiangsheng, ang pamilya Gu. Kaya tayo. Sa hinaharap. Tiyak na. Tataas ng husto. Hindi mapipigilan. Ano? Agad na ayusin mo ito para sa akin. Huminto ka. Sino kayo? Ako ang tatay mo. Umalis ka. Wala kayo sa listahan ng imbitado. Walang pangalan ninyo dito. Pakiusap, lahat kayo lumabas. Sabihin mo kay Kui Huaian at Jiang Yingsu. Sabihin mong nandito na ang mga manggugulo. Hindi pwede. Kailangan kong tingnan ito ng personal. Bihira akong makitang masaya ka. Mayroon bang magandang nangyari? Sandali lang. Sabihin mo, ay. Ano nang ginagawa mo? Nagmamadali ka. Yung. Ginoong Gyu. Dito sa amin. May konting problema. Kailangan kong ayusin ito. Maliit na abala. Maliit na abala. Kailangan ding dumaan sa likod na pinto. Itong lupa sa timog. Matagal ko nang gusto ito. Ito rin ang ating unang pagkakataon na magtulungan. Sana ay maging maganda ang ating pagtutulungan. Masaya. Pasensya na po sa lahat. Sa listahan ng imbitasyon, wala po ang pangalan ninyo. Kaya ayon sa patakaran, hindi kayo pwedeng pumasok. Sa alituntunin. Kanino ang alituntunin? Siyempre kay Ginoong Kui, na itinakda kasama si Ginoong Jiang. Sila ang nagtakda ng alituntunin. Sa akin. Walang silbi. Mga kapatid. Gawin natin ito. Malapit na magsimula ang auction. Kailangan nating magmadali. Saang palapag ang auction? Sa itaas, hayaan ang mga kapatid na ayusin ang mga bagay. Sumakay tayo ng elevator pataas. Dapat pa sigurong kayanin. Yingsu, palagi kong nararamdaman na hindi mapakali ang loob ko. Kasama natin si Gushao. Sa unang pagkakataon lang tayo magtutulungan. Mag-alala ka. Hindi magkakaroon ng problema. Pero kanina sinabi ni Dawei, Huinan, hindi na mahalaga ang mga iyon. Ngayon, ang tunay na mahalaga ay ang pagdating ng mahal na tao sa Jiangsheng. Kailangan talaga nating makipagkita sa kanya. Kung sakaling, matanggap ko sana ito ng buong puso. Ang mata ng taong may kapangyarihan. Isang maliit na pamilya sa Jiangsheng. Ano ba ang mahalaga sa kanila? Tama ka. Mukhang alam mo na ang gagawin. Sa auction, malamang may plano ka na. May ibang plano ka pa pala. Siguraduhin mo walang makakapigil. Siyempre. Nandyan ang mga kapatid na Longhu. Kahit sino. Hindi makakagawa ng anumang gulo.
Sila. Sino? Mga bayarang sundalo. Mga kapatid na Longhu. Mga bayarang sundalo. Mukhang hindi sila mabuti. Hoy, kami ang mga bagong dating. May utos si Direktor Jiang. Huminto ang mga bagong dating. Pasensya na sa inyo. Samahan niyo kami ng mga kapatid para maglibang. Dalhin si Rufy sa itaas ng hagdang bato. Jayayang, wag mo akong alalahanin. Tara na, Jayayang. Hindi ka maglalabas ng totoong kakayahan. Natakot ka bang makalimutan ko kung sino ako? ₱300,000 isang beses. ₱300,000 dalawang beses. ₱300,000 tatlong beses. Nakuha. Binabati si Ginoong Xiao. Sa pagbid sa aklat na ito mula sa Dinastyang Han. Tungkol sa medisina. Mula sa simula ng bidding. Nakaseryoso ka na. Mayroon bang mga alalahanin? Oras. Ano ang hindi pa nagagawa? Sabi ng kutob ko. Tama ang sinasabi niya. Pero bakit hindi pa siya dumarating? Ikaw, hindi ba't mas mabuti kung maniniwala ka sa agham? Bakit ka naniniwala sa kutob? Ngunit ang aking kutob ay hindi kailanman nagkamali. Susunod ay tayo. Ang huling item na ibebenta sa auction na ito ay ang lupa sa timog ng Jiangsheng. Na ito ay para sa bidding na. Ikaw, kailangan mong makahabol. Dito sa tabi ng Jiangsheng. Na lupa. Sigurado akong, hindi ko na kailangang magpakilala pa. Nagsisimula sa 80 bilyon. Ang bidding. Simula. Ang pamilya Gu namin, nagbid ng 88 bilyon. Sa Jiangsheng, ang pamilyang Gu ay talagang kilala. Kapag kumilos, 88 bilyon agad. Sobrang astig. Si Ginoong Gu ay nakatuon sa real estate. Matagal na niyang gustong makuha ang lupain na iyon. Kung hindi dahil sa ancestral house ng pamilya Huang. Siguradong. Ngayon, ang pamilya Huang sa Jiangsheng ay wala ng purong dugo. Napunta ito sa apelidong Kui. Ang tinatawag na mga anak na nagbenta ng lupa ng kanilang ama. Hindi ka ba nasasaktan? Si Gu Xiao magbibigay ng presyo. 88 bilyong yuan. May nag-aalok pa ba? Mukhang si Gu Fancy. Talagang gusto makuha ito. Dahil walang nag-aalok mula sa inyo. 88 bilyong yuan. Talaga ba? Mali ang kutob ko. 8 bilyon dalawang beses. 8 bilyon tatlong beses. Sandali. Ilalabas ko ang 100 bilyon. Ilalabas ko. 100 bilyon. Siya. Tama nga. Walang mali sa aking kutob. 9 bilyon. May nagbid ng 100 bilyon. Ano po ang apelyido ng ginang na ito? Aking ginang. Apelyido niya ay Huang. Ginoong Huang na ito. Nag-alok ng 1 bilyong piso. Binili. Lupa sa tabi ng ilog. Pwede bang itanong? May nag-aalok pa ba? Ang aming pamilya, si Gu Xiao, nag-alok ng 111 bilyon. Magbibigay ako ng 120 bilyon. Sige, ako na. Ng 180 bilyon. Ng 180 bilyon. Sigo na nag-aalok ng 180 bilyon. Salamat po. Ako na. Ng 180 bilyon. 0100. 180 billion 0100. 200 billion. 200 billion 0. Ikaw, Ginoong Gu. Sabi ng taong ito, apelyido niya ay Huang. Hindi pwede. Sa oras na ito. Anong silbi ng pagsasalita nito? Dahil nga, nag-alok ka ng 200 bilyon at isang. Ako naman, 300 bilyon. Gong Xiao. 300 bilyon na nga. Sasama ka pa ba? Bilyon. 9 bilyon. Sino ang kaya mong takutin? Kung ganon, aalis na ako. 300 bilyon. 0 100. 0 bilyon. 0 100. 300 bilyon. 0 100. Ginoong Gu, ang lupain na ito ay sobrang tumaas ang halaga. Masyadong seryoso na. Kung hindi tayo, ay umalis. Ngayon sa buong lugar, wala nang mas mataas sa akin, di ba? Ihulog na ang martilyo. Si Qiangi. Huang,
Tuwing nagbibid ka, palaging kaunti na lang ang taas. 0-100. Ikaw na. Talagang nahihirapan ako. Mahirap. Kung ganun, wag na lang. Ano bang sinasabi mo? Ano sa tingin ninyo? Masama ang alok ko. Kung ganun, itong lupa. Mag-aalok ako ng 400 bilyon. 4 na riyal. 4 na riyal. Walang sinuman ang makakatalo sa akin, di ba? Ito ang magandang palabas na sinasabi mo. Nye. Talagang kawili-wili. Ayan, Gil. Huang, gumastos ka ng 4 na riyal. Kunan mo ang lupain sa timog na baybayin. Tinututukan mo ba ako, si Gu Fancy? O tinututukan mo ako? Pamilya Gu sa Jiangsheng. Hoy, bata. Wala ka ng pera. Dito ka na lang sa tatay mo. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Ayan, Gil. Huang, huwag magkamali sa sarili. Magkamali. May pera ako. Handa akong gumastos. Anong pagkakamali ang pinag-usapan? At saka, wala akong pakialam kung sino ka. Itong lupa na ito. Talagang gusto ko. Kahit gaano pa kalaki ang pera, kayo pong lahat dito. Ay basura. Magdadagdag pa ako ng presyo. Para sa lupa na ito. Isa. Maglalabas ako ng 500 bilyon. 500 bilyon. 500 bilyon isang beses. 500 bilyon 2 beses. 500 bilyon 3 beses. Ibigay sa paaralan. Binabati si Gianvi. Huwag sa pagkapanalo, sa timog baybayin. Lupa. Gumastos ako ng napakaraming pera. Nakatakip ka pa ng mata. Nakuha na ba? Magkano ang ginastos? 50 bilyon. 5 bilyon. 5 bilyon. Ayos lang. 5 bilyon. 500 bilyon. May ganong kalaking pera ka ba? Ay, sandali, ipapaalam ko. Si Chayansi magla-live. Magpapakita ako sa carnival. Ayos na yan. Ako, ikaw na lang ang umalis, pumunta sa ospital. Ayan, Gil. Huang. Ikaw. Ano na naman ang balak mo? Ayan, Gil. Huang, nais kong mag-alok ng 500 bilyon para sa lupa sa timog. Para sa pirasong lupa na ito. Talagang humahanga ako sa iyo. Mabuti na lang at humahanga ka. Bakit mo kami pinigilan? Anong nangyari? Anong nangyari? Nais ko lang sabihin. Labing humahanga ako sa ugali ni Env. Huang. Pakiramdam ko, parang isang matandang kaibigan ni Gu. Matandang kaibigan? Sino? Huang. Ya. Nan. Parang hindi pa ako nakipag-ugnayan sa mga tao ng Gu pamilya dati. Wala pa akong nakakausap na tao mula sa Gu pamilya. Ikaw. Gu pamilya sa Jiangsheng. Palagi nilang pinapangarap na sakupin ang inyong kayo mangging negosyo. At saka, ang taong ito ay si Kuei Huaian. At Jiang Yingsu. May ugnayang trabaho ang lalaking at babaeng ito. Hindi sila magkaibigan kundi kaaway. Ingatan mong mabuti ang iyong pagkakakilanlan. Si Gu siya, tama ba? Sa totoo lang, ang aming binibini ay nasa malayong bahagi. Kung hindi ka naniniwala, maaari mo itong tingnan ng mag-isa. May sugat pa ako. Pasensya na. Kailangan ko munang pumunta sa ospital. Tara na. Aalis na ako. Tayo'y aalis. Ginoo. Si Kuei Huaian at Jiang Yingsu. Talagang mga walang silbi. Gusto pang makipagtulungan sa atin. Kahit itong simpleng bagay, hindi nila magawa. Yung lupa sa timog, dapat sana ay ibinenta na lang sa atin ng pribado. Bakit kailangan pang magdaos ng auction? Akala mo ba sina Kuei Huaian at Jiang Yingsu ang gustong magdaos ng auction? Hindi ba? Pamilya Huang sa Jiangsheng, na nananatiling matatag sa loob ng isang siglo. Hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Halimbawa siya. Mga koneksyon sa Jiangsheng. May naunang utos ang pamilya Huang. Ang ari-arian ay maaari lamang. May benta sa pamamagitan ng auction. Sa anumang kaso, sa auction na ito, tayo ay nabigo. Nabigo sa huli. Sa halip sa tingin ko, kumita tayo ng malaki. Kaninang si Yanji. Huang, may inutusan akong bantayan. Talaga. Ang ganda. Sayaksu. Anong dahilan at napakasaya mo? Huaian, may magandang balita akong sasabihin sa iyo. Yung lupa sa Timog Lungsod, naging bidding price.
500 bilyon. Kay Gu Xiao yan. Hindi naman iyon. Nakuha siya ng iba. Pero mayroon na tayong ito. 500 bilyong na pondo. Tiyak na makakapasok sa mga alituntunin ng mga maharlika. Ang mga bagay kay Ginoong Cheng ay handa na. Walang kapintasan. Ayos. Huwei-an, hindi na dapat mag-atubili. Pumunta ka muna at salubungin ang bisita. Ikaw naman. Malapit na akong bumaba. CJ. Sige, pupunta na ako. Ginoong Cheng. Ang video ng auction. Ipakita mo sa akin. Dito. Sa araw na ito. Kailangan ko ito. Maglalabas ako ng 500 bilyon. Impossible. Ang estilo ng taong ito. Hindi ba? Si Director Jiang. Sino ang tinutukoy mo? Ang taong ito. Kahit na maging abo. Kilala ko siya. Patawag mo si Scar. Director Jiang. Bakit mo tinatawag si Scar? Putulin ang damo. Halika. Sundan mo, inumin mo na, hawakan mo. Hoy! Sabi ni Dr. Xiao. Kakaunti lang ang inom. Hawakan mo na. Ngayon tayo. Kung lumabas na kayo, magpakasaya kayo, okay lang ba? Ikaw. Jia Yang. Kahit na si Gong, hindi nagsasalita. Sa loob ng puso niya, tiyak na nakararanas siya ng malaking pressure. Ngayon. Mag-relax ka na. Minsan lang ito. Isang araw lang ito. Tadhana. Halika. Tara na. Kayo dalawa, uminom kayo. Huwag huminto. Magpatuloy ka sa pag-inom. Pupunta lang ako sa banyo. Umupo ka. Ikaw. Nagmamanage ka ng isda. Tuloy na pagkatapos. Alaynan. Huwag kang titigil sa pag-inom. Maghihintay ako hanggang makabalik. Inumin mo na. Jia Yang. Ikaw. Gulat. Bakit ka nandito? Lesiu. Hindi ko inasahan. Na makikita kita dito. Jia Yang. Kumusta ka? May sugat ka ba? Ayos lang ako. Ikaw lang ang problema. Nawala ang kalasingan. Kakaibang nangyari lang. Lahat ng alak ay nawala na. At saka, at saka, at saka. Napansin ko ang marami. Mga hindi makatuwirang bagay. Halimbawa, yung taong nanakit sa akin. Kilala mo siya. Di ba? At saka, nung una tayong nagkakilala, isa ka lang delivery rider. Bakit? Bakit ang galing mo sa pag-akyat? Kaya, sino talaga ikaw? Sabihin mo na. Sino ka ba talaga? Zheng Jiayang. Nagde-deliver ng pagkain. Mabilis ang galaw. Hindi ba ito hindi makatuwiran? Hindi makatuwiran. At saka, isama mo na ang pagkakataong iyon sa auction, na nailigtas mo na ako ng 2 beses. 1,000,000 buwan ng sahod. Karapat-dapat ba itong pagpilitan? 100,000 buwan ng sahod. Hindi ba't karapat-dapat itong paghirapan ko? Sa madaling salita. Ngayon, hindi mo ito basta-basta maiwasan. Jiayang, sigurado ako, hindi mo ako sasaktan. Pero, sana ay mas maging tapat tayo sa isa't isa, at mas bukas sa ating mga damdamin. Okay lang ba? Sa totoo lang, may mga bagay akong itinatago sa ilalim ng aking anyo. Mahalaga ba ito sa iyo? Sa labas, lahat tayo ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Ano bang klaseng tao sila? Sila lamang ang nakakaalam. Ayaw ipakita ni Jiayang ang kanyang pagkatao. May dahilan kung bakit siya may mga lihim. At sa mga mata ninyo, ako'y isa lamang. Walang kwentang answer. Sa totoo lang, ang tunay kong pagkakakilanlan. Gusto niyo bang malaman? Ayaw niyo. Kayo. Bakit naman? Hindi ba kayo
Gusto malaman ang tunay kong pagkatao. Ginoo. Sa totoo lang, ako. Ang live streaming ay isang libangan lamang. Sa totoo lang, mayaman ako. Sa tingin ko, kailangan bang tumawag ng isa-isa zero? Jaya Yang. Sigurado akong naiintindihan mo ang ganong pakiramdam. May mga lihim na hindi pwedeng sabihin. Sa paligid niya, biglang may mga pagbabago na nangyayari. Medyo naging matindi ang mga galaw niya. Matagal na akong hindi nagsasanay. Kayo. Kahit ano paman, may kapangyarihan at yaman kami. Kayang tumbasan ang isang bansa. Rufy. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, sabihin ko sa iyo ang lahat ng aking kwento. Lahat-lahat. Totoo ba? Totoo. Kaya. Isipin mo na lang, na ito ang gantimpala mo sa pagligtas sa akin. Masaya tayo ngayon, no? Pero medyo nakakatakot din. Miss Huang, maliit pa rin ang katawan mo, ha? Pagkatapos mong makalabas ng ospital, tandaan mo, dapat iwasan ang labis na pag-inom. Salamat po, Rufy. Mahal na Ginoo. Rufy. Huwag kang mag-alala, okay? Ginoong Xiao, kamusta na si Rufy? Sisi ko ito. Dapat sana ipinagsabihan ko ang mahal na Ginoo na huwag masyadong uminom. Walang dahilan para magalit sa sarili mo. Ang pag-inom ng alak ay hindi dahilan ng sakit ni Ian. Huang, ano talaga ang dahilan? Nabanggit ko na ito sa nakaraang pagsusuri. Napakakakaiba ng sakit ni Gen. Huang, ngunit hindi pa natutukoy ang tunay na dahilan. Matapos ang pagsusuring ito, napansin ko kay Yanji. Huang, na ang tunay na sanhi ng sakit ay nabubulok. Siguro, walang lunas ba talaga? Ang lason ay pumasok na sa baga. Wala nang magagawa ang gamot. Maliban kung ano. Mayroong handang magsakripisyo ng buhay. Gamit ang dugo. Para sa buhay ni Genji. Huang, magsakripisyo ng buhay. Magbigay ng dugo para sa buhay. Sige, gamitin mo na lang ang dugo ko. Ikaw, isang delivery rider. Isang trabahador na walang halaga. Walang dahilan para magpakasakripisyo para sa boss. Hindi naman ito kinakailangan. Sa akin, may sweldo akong natatanggap. Ikaw, isang maliit na streamer. Walang dahilan para magpakasakripisyo para sa sponsor. Kaya't magsikap ka. Gamitin mo ang aking Dr. Xiao. Sigurado. Magpahinga ka na lang. Ikaw ang dapat magpahinga. Gamitin ang aking dugo. Dr. Xiao, hindi ako natatakot mamatay. Parang may natatakot sa kamatayan. Gamitin ko ang akin. Tumigil. Huwag na kayong mag-away. Kahit na kailangan ng dugo para mabuhay, dapat magkatugma ang blood type. Anong blood type mo? Gamitin ang dugo ko. Ako ay may blood type. Siguradong type D si Rufy. Ako naman ay type O, gamit ko. Huwag na kayong mag-away. Ang blood type ni Miss Huang ay isang napakabihirang E3 blood type. Hindi magagamit ang dugo ninyo pareho. Blood type. Ito. Saan tayo hahanap? Hindi ba't ang aming tagapagligtas? Talagang kailangan. Huwag magpanik. Ang sakit ni Gianji. Huang. Hindi ito walang pag-asa. Ikaw ay may isa na uri ng dugo. Hindi ako gaya na uri ng dugo. Siya. Dr. Xiao. Tama. Uri ng dugo ni Iran. Kagaya ni Gianji. Huang, kagaya ni Gianji. Huang, pareho tayong may ihay na dugo. Sayang at matagal na tayong magkaibigan. Talagang naibenta mo ako ng lubos. Dr. Xiao, nais kong ipahayag ang aking kahilingan. Medyo labis na ito, ngunit humihiling ako sa iyo. Tulungan mo si Rufy. Basta't maayos mo lang ang sakit ng aking tagapagligtas. Ano mang kahilingan. Dr. Xiao, ibigay mo na ang presyo. Pasensya na. Talagang wala na akong magagawa. Sa huli, ang buhay ko ay hindi na sa akin. Ang magagawa ko lang ay mapanatili si Miss Huang hanggang bukas. Ipagbigay alam niyo lang sa akin kung may maayos na kandidato. Sino ba naman siya? Yung attitude niya na ang nagmamay-ari ay si Xiao. Talagang binaba mo ang antas ng propesyon ng doktor. Huwag ganyan. Magkita lang tayo ng basta-basta. Bakit pa niya kailangang isakripisyo ang buhay niya para sa atin? Si Rufy lang naman. Ano nga ba ang dapat gawin? Mukhang, kailangan kong gamitin ang aking koneksyon para humanap ng mas magaling na lunas. Para sa ikabubuti niya. Hindi na kailangang. Hayaan mong makipag-usap ako kay Iran. Nang maayos. Pasensya na.
Dati ay may kakayahan akong iligtas ka. Pero ngayon, ang buhay ko ay hindi na sa akin. Nandito ka para magpayo sa akin. Hindi. Sa tingin ko lang, hindi ka na yung kilala kong si Yao Yiran. Yung nagmamahal sa buhay. Kahit na mga tao na hindi naman magkakilala, ay handang isakripisyo ang buhay para sa isa't isa. Gusto kong itanong sa iyo. Ano ba talaga ang nangyari? Isipin mo na lang na ang dating si Yao Yiran ay patay na. Bakit? Dahil gusto kong ipaglaban ang buhay ko. Para sa paghihiganti. Paghihiganti. Laban sa pamilya ni Xiao. Kundi para sa sariling kapakinabangan na nagdulot ng pagkawasak sa buong pamilya ng Huang sa Jiangsheng. Si Kuai Huaian. Si Jiang Yingsu. May koneksyon ka sa pamilya Huang ng Jiangsheng. May koneksyon ka sa pamilya Huang ng Jiangsheng. Hindi sa pamilya Huang ng Jiangsheng, kundi sa tunay na anak na babae ng pamilya Huang ng Jiangsheng. Si Huang Yanan. Ano bang nangyayari dito? Matagal na tayong magkakilala. Alam mo na ang aking pinagmulan. Sa pamilya ng Xiao talaga. Pinakamalupit na anak na labas sa kasal. Simula pagkabata, hindi nakakain ng sapat. Walang suot na pang ibabaw. Dahil sa aking kuya. Kailangan niya ng dugo ko para manatiling buhay. Kaya't dinala nila ako pabalik sa Xiao. At pagkatapos. Ganoon pa lang ako kalaki noon. Ilang dugo ang sapat para sa kanya. Para lang makapagpatuloy ng buhay. Halos mamatay ako sa pagkawala ng dugo dahil sa kanya. Salamat kay Yanji. Huang. Kailangan nga ng dugo, di ba? Kunin mo na ang sa akin. May utang na loob ako sa kanya. Matapos siyang mamatay, nag-imbestiga ako ng lihim. Siya ay pinatay ng 2 taong iyon. Kung hindi ko maibabalik ang galit na ito, maaari bang tawagin pa akong tao? Sa tingin ko, tama ang paghihiganti ni Jan. Huang, ngunit posible bang siya? Iyon ang dati, na nagligtas sa iyo, si Huang Yanan. Impossible. Impossible. Malinaw na siya ay sa auction. Kung hindi siya si Huang Yanan, bakit siya mag-aalok ng 500 bilyon? Nagbid para sa lumang bahay ng pamilya Huang. Hindi ba siya isang sangay ng pamilya Huang sa Jiangsheng? Ayaw mong maniwala sa akin. Ang tao ay hindi na mabubuhay muli. At saka, maniwala ka sa aking kutob. Kung ayaw mong maniwala sa akin, ayos lang. Walang problema. Pero kung matalo ka sa pustahan, tiyak na magsisisi ka habang buhay. Abogado Chen. Ano na? Yung si Xiao, gusto bang magpagamot? Hindi ko alam. Yung mga dapat sabihin, nasabi na. Nakausap ko na si Iran tungkol dito. Kung paano niya pipiliin, yun na ang bahala. Depende na sa tadhana. Tadhana. Anong sabi ni Chuan, tadhana lang ang nakakaalam. Kung ang tadhana ay makakapagpabalik sa atin, magkikita muli tayo. Kailangan ninyong maniwala. Nakatadhana na ito'y mangyayari. Maghintay ka. Mabilis na magkakaroon ng resulta. Kailangan ba talagang ng dugo? Gamitin mo na ang sa akin. Ikaw.
Tama nga. Tama nga, ikaw yun. Yung may apelyidong Xiao. Matagal na siyang pumasok. Talaga bang mapagkakatiwalaan? Abogado Chen. Ito. Halos tapos na ang oras. Baka pumasok na tayo para tingnan. Bakit siya nandito? Marahil ay dahil sa usaping auction. Hindi ka kontento, di ba? Hindi naman sa ganoon. Kaya lang narinig kong may nangyaring masama kay Jens. Huang, nandito lang ako para makibalita. Nagpadala ka ng tao para bantayan kami. Walang welcome dito para sa'yo. Umalis ka. Sinasabi ko dito, hindi sila ang may say. Ano ang ibig mong sabihin? Abogado Chen. Layunin. Kooperasyon. Bakit? Gusto nilang sakupin ang buong. Ang pamana ng Huang family sa Jiangsheng. Kailangan ko si Ginoong Huang. Tulungan mo ako. Kaya tayo. Pumasok na tayo at tingnan. Sandali. Siya. Patron. Naging katulad niya uli dati. Ginawa ni Dr. Xiao. Tama nga. Hindi ako nagkamali sa instinct ko. Sino nagsabi na maniwala sa siyensya? Mas naniniwala ako sa instinct ko. Akala ko. Si Qiangi. Huang pala. Huang Yanan. Paano nangyari ito? Dahil alam mo na ang aming lihim. Hindi na kita pwedeng palayain. Kayo. Ano ang gusto mong gawin? Pumatay. Pumatay ng saksi. Nakakainis na. Huwag nang maingay. Gising na. Rufy. Mabait na tao. Ginoong Xiao. Ako. Ano ang nangyayari sa akin? Ayan, Gil. Huang, kagabi halos mapatay ka na. Salamat kay Ira na nakatulong sa'yo. Kumusta ka na ngayon? Kamusta ang pakiramdam? Mas maganda na ang pakiramdam ko. Medyo madali lang. Dahil wala ka ng sakit. Tingnan mo muna ito. Naging balik ka na. Naging balik na ako. Pinagsamahan niyo akong lokohin. Kahit na. Naging balik na. Bumalik na. Mga tagapaghiganti. Nagtipon na. Halika na, mga kaibigan. Ako si Luo. Ako si Je. Ako si Luo. Ipakilala mo ang iyong sarili. Ako si Cheng Chancy. Kumanta, sumayaw at rap. Basketball. Susunod. Hindi pa ako tapos magsalita. Bilisan mo na, ikaw na ang susunod. Ako si Zheng Jiayang. Delivery rider. Nakatanggap ng trabaho mula kay Yan. Huang, taunang sweldo milyon-milyon. Xiao Yiran, profesional na doktor. Minsan pong tumulong si Yan He. Huang sa akin, upang magpasalamat. Nais kong maglingkod ng buong puso. May utang ako sa iyo. Ganito ba ang kabutihang loob niya? Ang angkan ng Xiao. Nakalimutan mo na. Totoo nga, ikaw yun. Matagal na tayong hindi nagkakausap. Akala ko nakakalimutan mo na ako. Ikaw ang nakalimot sa akin. Wala naman. Kasama ako sa paghiganti. Hindi ko rin naman ikaw tutulungan. Hindi ikaw. Kundi ang iyong ama. Ang tatay ko. Mula pagkabata, ulila ako. Ito ay proyekto ng pagmamalasakit ni Ginoong Huang. Nag-aral ako sa tulong ng iba. Pagkatapos ng graduation, pumunta ako sa Huang Group. Bilang legal na kawani. Sige, isama mo na ako. Kaya sa pangkalahatan, kilalang-kilala na ang lahat. Ngayon, ang natitirang tanong ay, ano ang ginagawa niya? Kayo ay iligal na nagkulong. Ihaharap ko kayo sa korte. Ihaharap ng ano? Ninakaw niyo ang cellphone ko. Nilimitahan niyo ang aking kalayaan. Ng iligal. Nagawa namin ang iligal. Nagawa namin ang iligal. Sa kasong ito, kung magsampa siya ng kaso laban sa amin, hindi ko pa rin siya matalo. Kaya nga, sino ang nagdala sa kanya pabalik? Sino? Ako. Siya yun. Rufy. Ang taong ito ay si Kui Huaian at Jiang Yingsu. May malapit na ugnayan. At saka alam na niya, ang tunay mong pagkatao. Sa tingin ko. Hindi naman siguro. Sa tingin ko rin, hindi naman siguro. Mga tao na nakakaalam sa aking pagkatao. Hindi ba marami?
Kondisyon ng araw, kondisyon ng mata, at saka, maari ring makipagtulungan si Gu Xiao sa atin. May posibilidad. Halimbawa, kasama natin, nagumanti kay Kui Huaian at Jiang Yingsu. Yung cute na bata. Jiang Yingsu. Yung cute na iyon. Ano na ang gagawin ngayon? Paano ang dapat gawin? Hayaan na lang si Gu Xiao na magbigay ng bahagi ng kanyang kasunduan. Tumawag. Dali. Hello. Gong Xiao. Tungkol sa auction house. Pasensya na po talaga. Ako at si Huaian ko. Nag-usap na kami. Nagpa siya na tuluyang umalis sa real estate. Bilang kabayaran. Kung sa tingin ni Gu Xiao ay maaari. Tayo. Mag-usap muli tungkol sa pakikipagtulungan. Tuluyan. Umalis sa real estate. Pasensya na. Hindi ko nakita ang inyong sinseridad. Nakapagdesisyon na. Itigil ang aming buong pakikipagtulungan sa inyo. Ginoong Gu, hindi ba sapat ang aming sinseridad? Kung gusto ninyo, tingnan ninyo. Pasensya na. Hindi dahil sa hindi sapat ang inyong sinseridad. Hindi kundi. May bago na akong katuwang. Ang ating Avengers ay nadagdagan ng isang malakas na mandirigma. Sana kayo ay makapagpatawa pa kapag nalaman ninyo ang katotohanan. Hoy, Gu Xiao. Hello. Jingran. Anong ibig sabihin ni Gu Fangxi? Sabi ni Gu Xiao. May mas magandang partner siya ngayon. Lesiu. Tiyak na ganoon nga, hindi marunong tumingin ng tama. Akala niya kung sino siya. Ngayon, tayo ay napansin na ng mga mayayaman. Hindi pwede. Kailangan nating ayusin ang pamilya Gu sa Jiangsheng. Sabay-sabay. Sandali, Huaian. Huwag kang magalit agad. Katatapos lang. Katatapos lang siyang gumamit ng lihim na wika para makipag-usap sa akin. Morse code ba? Auction house. Pumasok sa loob. Sama-samang kumilos. Anong ibig sabihin nito? Naintindihan ko na, Huaian. Yung taong kumuha ng larawan sa lupain sa timog. Naaalala mo pa ba? Ang ibig sabihin ni Gu Xiao ay, sa panlabas, nakikipagtulungan siya sa taong iyon. Pero sa totoo lang, kasama tayo. Sa likod, nagtutulungan tayo. Kainin mo siya ng buo. Walang natira. Ano ang susunod? Ano ang dapat nating gawin? Negosyong pang-target. Paano? Alainan, sundin mo ang sinabi mo. Nahuli na. Kanya-kanya na. Ihanda. Negosyong pang-target. Negosyong grupo. Yun. Ano ang dapat talagang gawin? Stock. Stock. Sa aspeto. Nag-shorts kami. Sa stocks ng Huang Group. Binabawasan. Ang assets ni Kuei Huaian at Jiang Yingsu. Sa kabilang banda, binibili naming muli sa mababang presyo. Ang mga stock ng orihinal na Huang Group ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong makabalik sa posisyon ng direktor. CJ, gagawin ko ang sinabi mo. Ako na ang bahala sa pondo. Walang problema. Kung ganoon. Simulan. Alainan, kaya ako na. Sandali lang. Kakapasok lang nitong tao. Bakit siya ang pinapakinggan natin lahat? Paano kung may masamang balak siya? Tama nga. Iyan ay, ang ating pera. Hindi ito hinangin lang ng hangin. Naniniwala ako sa kanya. Sa pagtanggap ng tao, hindi pwedeng magduda. Kung may duda ka, huwag mong tanggapin. Basta't naniniwala ako sa kanya. Sapat na iyon. Sundin mo ako. At saka, wala kayong mas magandang paraan para labanan ang mga cute na iyon. Sino ang nagsabi niyan? Kaya kong makipaglaban sa 10 mag-isa. Nandyan ka na naman sa karahasan. Naiintindihan mo ba ang sibilisadong lipunan? Orihinal na Huang Group. Maraming industriya ng medisina ang kasangkot. Maaari tayong magsimula sa medisina. Kaya ako, maaari akong mag-livestream. I-livestream ko sila para ma-expose. Bakit hindi tayo magsagawa ng isang makatarungang atake? Gamitin ang batas laban sa kanila. Paano natin sila mapaparusahan? Ano ang masasabi mo? Ayan, Gil. Huang, nagbago ka na dati. Pabalik sa dati mong anyo, kung alam mo ang paraan. Para makabalik. Tayo.
Di ba nanalo na tayo? Bumalik sa dati. Paano magbalik sa dati? Subukan natin. Alaynan. Kapangyarihan ng buwan na prisma. Kinakatawan nito na ang buwan ang magwawasak sa inyo. Kulang sa katawan. Magbago. Mali. Ulitin. Balala enerhiya. Balala maliit na salamangkero. Magbago. Hindi tama ang pakiramdam. Naalala ko noong araw na iyon. Nasa tabi ka ni Iran. Bumalik ka ng walang dahilan. Kung hindi. Naiintindihan ko. Subukan natin. May nararamdaman ka ba? Nararamdaman. Halos. Halos. Kung ganon. Walang pagbabago sa pelikula. Kamusta ang pakiramdam? Parang kulang pa rin. Kung konti na lang sana. Hindi pwede. Sige, ako na. Mukhang hindi ko rin kaya. Susunod. Sunod na. Ako na. Mas hindi ka kaya. Sigurado akong hindi na ako makakabalik. Kung hindi, subukan natin sa ibang lugar. Hindi pa rin ito gumagana. Hindi ito bumalik. Pasensya na. Hindi ko na maibalik. Huwag kang matakot. Mayroon pa tayong huling pagkakataon. Alaynan. Siya. Paano pa ako magkakaroon ng kinalaman dito? Di ba't magkaalyado tayo? Kung magkaalyado nga tayo. Kaya. Tulungan mo ako. Ako. Alaynan. Ako. Anong ginagawa mo? Mabilis. Pasensya na. Ako. Hindi ko magagawa. Hay. Ang hirap naman. Ano nang mahirap dito? Tingnan mo ito. Ngayon. Mayroon bang pakiramdam na mas maganda na? Hindi pwede. Parang hindi ko rin kaya. Kung hindi, maglaro na lang tayo. Negosyo ng pagsalakay. CJ, simulan na. Pagsasagawa ng pondo. Natapos na ang pagsasagawa ng pondo. Sugod na. Doon kay Gushao. Paano sasabihin? Sabi ni Gushao, mag-umpisa ng labanan. Mag-umpisa ng labanan. Bumili ng Q-share. Tapos na ang pagbili ng Q-share. Mag-short ng EU-share. Ang sitwasyon ng EU-shares ay bumagsak ng malaki. Tayo, umalis, lumipat sa PE shares. Mag-short.
Sa loob lamang ng ilang minuto, kumita tayo ng mahigit 10 bilyon. Okay, sundin ang utos ni Gushao. Ngayon, itaas mo ang presyo ng BE shares. May sitwasyon sa BE shares. Patuloy na tumataas ang presyo. Ano? Sapat pa ba ang pondo mo dyan? May ilan pang, kaya't ilagay na lahat. Tayo. Isang all-in na lang. Gusto mo bang mag-all-in? Bakit? Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Naniniwala ako. Suhod. Tumaas. Mabilis na tumaas. Tapos na. Bumaba. Sa loob lang ng ilang oras, nagdagdag ng 100 bilyong piso. Natutunaw na parang bula. Ngayon, mayroon kang natamo. Salamat kay Gushao. Ngayon, mas marami na tayong pondo. Sa ibang araw, tiyak na pupunta tayo para magpasalamat. Siyempre naman. Huwag Yanan, ano ang mangyayari kung mamatay ka at muling mabuhay? May papakita ko sa'yo na pwedeng kitang pumatay ulit, para mapatay ka ng second time. Tapos na. Lahat tapos na. Hindi pa tapos. Ngayon, hawak ko ang mga stocks ko. Sapat na iyon para makapasok ka sa board. Ngayon, inirerekomenda kong umutang ka sa bangko, para mapunan ang pondo, at saka magpatuloy sa laban. Ano? Naglalaro pa rin. Ganyan ka maglaro. Gaano karaming pera ang kaya mong gamitin? Kayo, anong gagawin ninyo? Walang gagawin. Babalikan ko. Tungkol sa negosyo ng Huang Group Medical. Babalik din ako. Tingnan natin kung paano gamitin ang legal na paraan. Isipin natin ang paraan ng batas. Yung sinasabi ko. Huwag nang magsalita pa. Ngayon, ayaw ko nang marinig pa. Gusto kong marinig ka. Sabihin mo sa akin ang totoo. Gu Fangxi. Ikaw. May problema ka ba? Ninanakaw mo sa akin. Ako. Anong pwedeng kong gawin para siyo? Sa totoo lang, kanina lang. Ikaw. Noong nakaraan. Siyempre, kinakabahan ka. Nawalan tayo ng napakaraming pera. Talagang malaki ang pressure. Pero, tulad ng sinabi mo, hindi naman tayo walang nakuha. Kahit papaano, nakuha ko ang posisyon sa lupon. Tama ba? Hintayin mo akong magloon sa bangko mamaya. Kapag nakalikom na tayo ng pondo, laban tayo ulit. Laban ulit. Inaantok na ako. Aakyat ako para matulog ng kaunti. Ikaw, huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang panghinaan ng loob. Tandaan mo, ang pera ay cute. Kapag naubos, makakabawi tayo. Matulog ka na ng maaga. Bakit? Nawalan ako sa iyo ng napakaraming pera ngayon. Hindi ka ba nag-aalinlangan sa akin? Bakit ako mag-aalinlangan sa iyo? Hindi mo ba natatandaan na sinabi ko? Na huwag pagdudahan ang mga tao. Cute. Kahit sa maliit na bagay na ito, hindi ka ba makagawa ng maayos? Paano ako makakapagtiwala sa iyo sa hinaharap? Ako. Hindi ako nagkukulang sa mga tao. Sige na. Ayos. Hindi ako nagkukulang sa mga tao. Hindi ba? Ganito ba ang pakiramdam ng pagkakatiwalaan? Kayo. Kanina, hindi maganda ang naging ugali ko. Pasensya na. Tulad ng kanina. Sabi ni Gong. Huwag kang malungkot. Magpatuloy lang, huwag susuko. Bukas, lumikha ng bagong tagumpay. Sa totoo lang, wala kang maling ginawa. Para kay Sanji. Huang, talagang hindi ito mahalaga. Ang talagang mahalaga ay ang posisyon ng tagapangulo ng Huang Group, kaya ang mga stock bukas. Wala kang dapat ipag-alala sa pagkatalo. Kailangan lang nating kumuha ng mas maraming bahagi. Noon, sinisiyasat ko ang industriya ng medisina ng Huang Group, at may nakita akong ilang problema. Maaaring makatulong ito sa iyo. At pagkatapos ay magpahinga ka ng mabuti. Naniniwala kami kay Gianji. Huang, naniniwala sa iyo si Gianji. Huang, huwag mo siyang biguin. Magandang hindi nagdududa sa mga tao. Ang mga nagdududa ay hindi ginagamit. Gianji. Huang, itong laban na ito ay talo ako. Gushao. Gianji. Huang, nawalan ka ng napakaraming pera. Hindi ka ba talagang nalulungkot? Wala akong pakialam. Yung perang nawala mo,
lahat ay ibabalik sa akin ng daang beses. Siyempre, hindi ako nag-aalala, dahil hindi ka nag-aalala. Kaya tayo. Laban muli. Laban muli. Pondo na ipapasok. Bumili. May bagong balita na naman si Gushao. Bibili. Sundin lang ang sinabi ni Gushao na bilhin. Tumaas na, tumaas na. Impossible. Impossible. Paano ako nalugi ng ganito kalaki? Ang bilis ng pagtaas ah. Mabait na Ginoo. Malapit ka na maging ang direktor na may pinakamalaking bahagi. May magandang balita rin ako dito. Hui Huaian at Jiang Yingsu. Sa panahon ng pagpasok sa Huang Group. Lumabag sa maraming mga batas. Katatapos lang, naisampa ko sila. Sa korte. Kopya ng subwena. Bukod dito, ang industriya ng medisina ng Huang Group, nakita ko rin ang malaking butas. Kaya naman, bilang may-ari ng bahagi, na may pinakamaraming bahagi, ayan Gil. Huang, panahon na, upang ipahayag ang sigaw ng kontra-atake. Sasalakay ba tayo? Sasalakay. Sasalakay. Mga kapatid, sasalakay. Yingsu, tapos na. Lahat ay tapos na. Nang misus tayo ng pondo ng grupo ng walang pahintulot, nabawasan tayo ng napakaraming pera. At nakatanggap pa tayo ng subwena mula sa korte. Iniharap tayo sa korte. Ano nang gagawin natin ngayon? Huian. Huwag kang magpanik. Paano ako hindi matatakot kung ganito? Huian. Mga usapin sa legal ng kumpanya ay may sariling profesional na koponan na humahawak. Ang agarang kailangan ay ang pagtawag ng Board of Directors. Basta't mapanatili ang Board of Directors. Ikaw at ako ay tiyak na walang alalahanin. CJ. Sundin ko lahat ng sinasabi mo. Sige, umalis na tayo. Ikaw. Ginoo. Kayo. Sino kayo? Bakit kayo nandito? Sa opisina ng aming grupo. Agad na lumayas kayo. Bilang pinakamalaking shareholder ng grupong ito. Pumunta ako dito. May kakaiba ba? Ikaw ay. Noong auction na yun. Sa anong auction yun? Siya. Siya si Huang Yanan. Ano? Huang Yanan. Ang galing mo talaga. May bitbit pang tao. Dumating na ang gulo sa grupo. Nandito ako. Hindi para ipakita na magaling ako. Kundi para patunayan. Ang mga bagay na nawala sa akin. Darating ang araw na ako mismo ang bawiin ito. Nandito ako para singilin kayo. Masamang espiritu. Kumuha ng buhay. Tulad ng sinasabi, ang mabuti ay may gantimpala. Ang masama ay may kaparusahan. Hindi nagbabayad. Hindi pa dumarating ang oras. Noong nakaraan, si Baiyin. Ngayon ay bunga. Kuai Huaian. Jiang Yingsu. Panahon na para sa inyo. Dugo ang utang. Dugo ang kabayaran. Dugo ang utang, dugo ang kabayaran. Huang Yanan, ang taas ng iyong loob. Dugo para sa dugo. Anong karapatan mo? Dahil sa amin, na may hawak na bahagi ng grupo. Pinakamataas. Pero marami rin ang bahagi ko at ni Huaian. Hindi naman kaunti ah. Sa likod nyo, ginamit nyo ang pondo ng grupo. Habang pinapatakbo ang grupo, lumabag kayo sa maraming batas. Ano ang masasabi nyo? Yung pondong, ginamit nyo. Babayaran namin, legal. Sa aspeto ng legal, may mga tao kami na hahawak niyan. Sila ang bahala dyan. Chen Yanzhao. Makikipagharap ka sa korte, di ba? Gusto kong makita, kung ikaw lang mag-isa. Paano ka mananalo sa daan-daang tao ng kumpanya namin? Ikaw ay isang walang hiya. Anong silbi niyan? At ano ang magagawa natin tungkol dyan? Kayo. Kung makalusot kayo sa bagay na ito. Pero ang grupo ninyo, paggawa at pagbibenta ng mga peking gamot. Paano naman ito? Gumawa. Magbenta ng peking gamot. Yingsu, paano mo ako maitatago? Sa paggawa ng ganitong bagay. Ako. Hindi iyon para lang makuha ang pondo. Lang, para maging madali ang gawain. Ikaw, anong sinasabi mong ikaw? Alam mo bang ang pagbibenta ng peking gamot ay isang kasalanan? Isang napakalaking kasalanan. Hindi mapapatawad. Nakasalanan, ang grupong Huang ay nagnenegosyo sa Jiangsheng ng mahabang panahon. Dati itong isang makatarungang kumpanya. Ngunit sa mga kamay ninyo, sa loob ng ilang buwan, nagawa na ang lahat ng masama. Kahit na ngayon, hindi ako darating para kunin kayo. Diyos ko, hindi pa rin kayo makakaligtas. Maliit na host, magulat ka na ngayon. Kapag nahuli sila, maghintay kayo, tanggapin mo ang parusa ng batas. Lahat ng ito ay dahil sa mga kalokohan mo. Ngayon, ano na ang magagawa ngayon? Ano ang magagawa? Huang Yanan, kailangan kong aminin.
Ginawa mo ito para isama kami sa gulo. Talagang handa na kayo ng husto. Kung hindi dahil sa inyo, kayo lang ang kumikita ng masama. Punong-puno ng kahinaan. Anong magagawa ko para kontrolin kayo? Sa pinakapundasyon, kayo itong magkasintahan. Walang pakundangan sa kabutihan. Ano kung wala ng konsensya? Huwag yanan. Kaya kong gawin ito sa'yo ng isang beses. Kaya kong gawin ito sa'yo ng pangalawang beses. Tiyakin mong makakayanan ito. Sasaluhin kita ng lubusan. At ibabagsak kita sa impyerno. Upang hindi ka na makabangon kailanman. Dahil sa iyo. Siyempre, hindi dahil sa akin. Kundi dahil sa kanya. Nahuli ako, matanda na ako. Siya ay ang pinuno ng 4 na malaking pamilya ng Xia. Ang Cheng ng Wulong. Chengge. Ang pamilya Cheng sa Wulong. Si Chenggi, taga-norte, na taong may kapangyarihan. Sinasabing kayang itakda ang batas ng buong mundo. Ang pamilya Cheng ay hindi kaya. Tatay na Godfather. Tatay. Talagang isang mapanukso na fox. Tatay. May nangbuli sa akin. Kailangan akong magbayad ng dugo sa dugo. Huwag mag-alala. Nandito ang tatay. Walang sinuman ang may lakas namang api sa akin. Mahal kong inaanak. Eto. Nakakadiri. Ano ang nakakadiri? Anong nakakadiri? Nakuha ko ito sa pamamagitan ng aking kakayahan. Naging paborito ako ng mga mayayamang tao. Ikaw. Walang hiya. 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 Huwag yanan. Akala mo ba ang pagiging anak ng Diyos mo ay hindi dahil sa iyong ama? Ngayon, mayroong ama-ama na nagmamahal sa akin. Kaya wala nang kahihiyan. Huwag mo akong ikumpara. Iba tayo. Hindi pareho. Huwag yanan. Tungkol sa hitsura. Tungkol sa talino. Anong meron ka na masigit sa akin? Sadyang ikaw ay isinilang sa pamilya Huang sa Jiangsheng. Kaya't lagi kang nakakataas sa akin. Mula nang sinubukan kong makipagkaibigan sa'yo. Noong araw na iyon, ako, si Jiang Yingsu, ay nangakong na tuluyang papalitan ka. Ngayon, ay panahon na rin na tuluyang kang papalitan. Tito, orden na. Isang tao, halika. Dalhin lahat. Ang lakas ni Wolong Cheng at ang pamilya ni Quan ay napakalakas. Pero ngayon, gusto nilang protektahan si Kui Huaian. Si Jiang Yingsu, ang mga cute na ito. Anong gagawin natin? Sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang hindi na natin kayang alagaan pa lahat. Mas mainam na unahin muna natin ang sarili natin. Ganito sila. Ang batas ay nagpapahintulot sa mga taong tulad ng tatay ko na magpasupil. Ngayon, anong gagawin natin? Huwag magpanik. Protektahan niyo si Rufy. Sasamahan ko kayo. Lumabas tayo at lumaban. Lumabas tayo at lumaban. Sa tingin mo, kaya mo? Bata ka pa, hindi mo alam ang iyong kalagayan. Bibigyan ko kayo ng katotohanan. Kahit na dumating pa ang hari ng langit ngayon, hindi ka namin mapoprotektahan. Oh, ang laki ng yabang mo. Yung kanina nagsasalita. Sino ka ba? Ako. Sino ka para magyabang? Walang hiya. Sino ka? Paano ka makapagsasalita ng ganito sa aking amain? Alaynan. Sino ba ako? Isang maliit na batang hamog lang. At nakikipag-away sa akin. Maliit na Ginoo. Ano? Ginoo. Ginoo. Sinasabi ko na. Mayaman ako, Uy, maliit na host. Kaya pala ang tunay mong pagkatao. Napakamahalaga. Ito ang tinatawag na, hindi nagpapakita ng tunay na anyo. Tama, kaya pala totoo ang balita. Balita? Anong balita? Balita tungkol sa pamilya Cheng ng Wulong. Susunod na henerasyon ng tagapagmana. Buong araw na walang ambisyon. Hindi nagtatrabaho ng maayos. Talaga nga. Hindi ito isang kasinungalingan. Ang mga chismis sa labas ngayon. Ganito na ba talaga? Sobrang nakakaumay na. Ginoo. Ang matandang alipin ay nalinlang ng mga masamang tao. At nabulag. Nananawagan ako sa inyo na magpatawad. Patawarin niyo ang matandang alipin. Patawad. Huliin.
Susunod. Ito na ang cute na mga ito. Huwag. Kayo. Kahit na marami kayo. Ano ngayon? Kahit na ako'y may maraming kasalanan. Kayo. Wala kayong karapatang humatol sa akin. Totoo ba ito? Dahil si maliit na host, ay naipakita na ang kanyang pagkatao. Hindi ko na ito itatago. Ako po ay hindi gaanong magaling. Si Zheng Jiayang, mula sa ahensya ng seguridad. Itinatalaga upang magsagawa ng investigasyon. Kaso ng pagpatay sa pamilya Huang. Kuai Huaian. Jiayang Yingsu. Ngayon alam nyo na kung ano ang tinatawag na karma. Huang Yanan. Kunin silang lahat. Huwag kang lumapit. Bitawan mo ako. Walang sinuman. Ang makakapaghatol sa akin, si Jiayang Yingsu. Magising ka. Yingsu, ang ating tagapagligtas. Malapit na siyang dumating. Tagapagligtas. Magaling. Paluwagin. Yingsu, paluwagin mo rin ako ah. Paluwagin. Susundin ang utos ng Ginoo. Ay naku, Yingsu. Talaga namang may pangitain ka ah. Huwag nang mag-aksaya ng oras, umalis na tayo. Huang Yanan, kahit gaano mo pa isipin ang mga plano mo, hindi mo pa rin naisip na ako, si Jiayang Yingsu, ay makakaligtas. Susunod. Ano ang gagawin natin? Huaian, may naipon akong pera sa overseas account. Dahil dito, kung meron tayong pera, saan man tayo pumunta, hindi tayo pwedeng magpakasaya lang. Kapag may pagkakataon, kailangan talaga nating hanapin si Huang Yanan na babae. Hindi makaligtas. Hindi makamatay. Sino ang gustong ipagawa sa akin na hindi makaligtas at hindi makamatay? Ito. Ano ang ikinakatakot? Siyempre, mas marami tayo. Totoo ba? Lumabas. Kayo. Sino na ang mas marami ngayon? Kayo. Paano nangyari yon? Mahirap bang intindihin? Alam na ang mga maliit ninyong balak. Matagal na. Kailangan pa bang sumunod sa inyo? Mabuting amo ba? Ibabalik na sa iyo ang pera. Huang Yanan. Hindi ako sumasang-ayon. Huang Yanan. Hindi ka makakapagsalita. Anong karapatan mo ngayon na magsabi ng hindi ka makakapagsalita? Huang Yanan. Yanan, hindi ako tao. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Sabi nga, isang araw na mag-asawa, 100 araw ng kabutihan. Dahil sa ating pagsasama bilang mag-asawa. Sa pagkakataong ito, patawarin mo na ako. Rufy, sa mga ganitong pagkakataon, huwag kang magpapaawa. Mabait na tao. Yanan. Pakiusap na. Huaian, alam mo ang tungkol sa akin. Hindi natatakot sa lupa, hindi natatakot. At hindi kailanman kulang. Ng lakas ng loob na subukan. Pero ako, hindi ko kayang makita kang umiyak. Dahil, kapag nakita kitang umiiyak, gusto kong tumawa. Ikaw, walang kwentang lalaki. Ngayon, naglakas loob ka pang lokohin ako. Nakabawi na. Alanan. Kaya sa oras na ito, maaari na ba ang magbigay ng gantimpala? Sa totoo lang, may isa pa tayong napakahalagang bagay na dapat gawin. Anong bagay? Jiayang, noong una sinabi mo, nakakuha ang ahensya ng seguridad ng isang ulat. Dalhin mo ba ang liham na ito ng reklamo? Narito, tingnan mo na. Walang pangalan sa pirma ng liham. Pero sa huling bahagi, may isang dilaw na salita. Siguro. Sandali. Noong una kong tinanong sa inyo, tungkol sa investigasyon, naimbestigahan na ba ito ng maayos? Naimbestigahan na. Sa teleponong ito, lahat ng impormasyon tungkol sa remittance. Sa totoo lang, lahat ito ay nagmula sa isang overseas na user. Kaya, panahon na. Para magpakita na. Dumating ka na. Alam kong darating ka. Sa mundong ito, siguro may mas nakakaalam ng tungkol sa'yo kaysa sa akin, di ba? Talaga ba? Kaya. Sayaner. Sino ka ba talaga?
Sino nga ba? Sino ako? Sa isip mo, hindi ba't may sagot ka na? Kung mayroong tao sa mundong ito na handang ibigay ang lahat para sa akin, naniniwala akong ikaw iyon. Tatay. Tatay, Ginoong Huang. Mabait na anak. Tatay. Huwag kang umiyak. Kaya. Ano ba talaga ang nangyayari? Maaaring. Ito na ang kapangyarihan ng pag-ibig. Sa buhay ni tatay, walang ibang hinahangad. Sana'y maging maayos ang buhay ng aking mabait na anak na si Yanan. Yanan, na makamit ang kaligayahan. Pagkatapos ng aking pagpanaw, iniwan ko ang isang pangarap na hindi matitinag. Palagi kitang inaalagaan. Yung pagbabalik sa buhay ay isang maliit na panlilinlang lang naman. Si Yanan ay talagang nailigtas ko. Hindi naman siya namatay. Kaya, ang sakit ni Yanan ay talagang dulot ni Kuwei Huaian at Jiang Yingsu na nagpakulong kay Yanan. Yung sinasabing mga pondo na ibinabalik. Lahat ay mula sa iyong overseas account. Tama. Tungkol sa liham ng reklamo, lahat ay mula sa akin. Tatay. Wala na akong lakas para samahan ka. Tatay. Ikaw. Tanga mong bata. Huwag nang umiyak. Sa huli, aalis din si Papa. Sa hinaharap na landas. Hayaan mong samahan kanila sa paglakad. Magaganda silang mga bata. Papa, sigurado ako. Siguradong gagawin ko ang lahat para maging maganda ang buhay ko. Kaya nga, sino ba talaga sa atin ang naglakad hanggang dulo ng huling daan mo? Papa.